Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang isang napaka-importanteng bahagi ng kasaysayan ng global payments. Isang kasaysayan na kapag naintindihan mo ay magbabago. Ito po ay magbabago ng iyong pananaw kay Ripple at kay XRP. Ito ay ang kwento ni Swift, kung paano po siya nagsimula, ano ang kanyang kahinaan at bakit po siya ikinukumpara kay RippleNet at sa XRP Ledger. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Yan, simulan po natin sa kung ano ba talaga ang Swift. Noong taong 1973, nagsama-sama ang 239 na bangko mula po sa 15 mga bansa para buuin si SWIFT o ang Society of Worldwide Interbank Financial Telecommunication. Ang layunin nito ay palitan ang lumang sistema na tinatawag na TLEX na noon ay ginagamit ng mga bangko para magpadala ng instructions sa isa't isa. Pero ayon po kay Ginoong Pampios, isang kilalang boses sa XRP community, si SWIFT ay hindi talaga neutral gaya ng palagi nating naririnig. Sa simula pa lang, siya ay binuo bilang isang Western-centered institution. Ibig sabihin ay nakaugat po siya sa transatlantic block ng mga malalaking ekonomiya. Ang impact po nito sa market ay simple. Dahil ang governance or pamamahala ni SWIFT ay nasa ilalim ng G10 central banks at ng National Bank of Belgium, mas lamang ang malalaking Western banks. Ibig sabihin, mas kontrolado po nila ang sistema at mas madali para sa kanila na magdikta ng daloy ng transaction. Ngayon ay paano nga ba gumagana itong si SWIFT? Mahalaga pong linawin natin na si SWIFT ay hindi talaga naglilipat ng pera. Ang ginagawa lang niya ay magpadala ng mensahe or instructions sa pagitan ng mga bangko. Ang settlement o aktual na paglipat ng pera ay dadaan pa rin sa correspondent banking chain. Ibig sabihin, kailangan ng mga bangko na mag-maintain ng pre-funded accounts gaya ng Nostro at Vostro sa iba't ibang bansa. Dahil dito, nagkakaroon po ng delay, mataas na fees at saka inefficiency. Walang real-time settlement kay SWIFT at ito ang malaking limitasyon po yan. Yan ang kanyang malaking limitasyon. Para sa market, ang ibig pong sabihin nito ay mas mabagal ang paglipat or pag-transfer ng pera at mas mahal ang gastos ng bawat transaction. Kaya marami pong institution ang naghahanap ng mas mabilis at mas mura na solusyon. Ginagamit ba ang SWIFT sa politika? Isa pang punto na binanggit dito ni Pampios ay ang paggamit kay SWIFT bilang political instrument. Noong taong 2012, pinutol ni SWIFT ang koneksyon ng mga Iranian banks matapos ang sanction mula sa European Union. Sumunod naman noong taong 2022, tinanggal po sa network ang mga Russian banks matapos ang invasion ng Ukraine. Ang epekto po nito sa market ay napakalaki. Ipinapakita po nito na hindi talaga neutral si SWIFT dahil pwede po siyang gamitin ng mga bansang may kapangyarihan para ikontrol ang galaw ng pera. Dahil dito, marami pong bansa ang nagsimulang mag-isip kung dapat bang manatili silang nakadepende sa SWIFT. Ngayon ay paano po naiiba si RippleNet at XRP? Ngayon, pasok na si RippleNet at ang kanyang on-demand liquidity or ODL. Ang kaibahan po dito ay simple pero napakalaki ng impact. Gumagamit po si RippleNet ng XRP para i-facilitate ang settlement sa pagitan ng iba't ibang currency. Hindi na kailangan ng pre-funded accounts dahil si XRP ang nagsisilbing bridge asset. Sa halip na ilang araw ang settlement gaya kay SWIFT, nagagawa ito
sa loob ng ilang segundo lamang. May isang API na humahawak ng messaging, clearing at settlement ng sabay-sabay. Ang epekto po nito sa market ay sobrang game changer. Mas mabilis ang transaction, mas mura ang gastos at mas transparent. Hindi rin nakatali sa isang rehiyon ang political block ang sistema. Ano naman ang XRPL o ang XRP Ledger? Ang XRPL ay isang decentralized at public blockchain. Neutral siya by design. Ang kanyang native asset na si XRP ay nagbibigay ng transparent at auditable settlement. Dahil hindi ito nakatali sa Western authorities, mas pantay ang laban para sa lahat ng mga users sa anumang bansa sila nanggaling. Ang impact nito ay mas nababawasan ang concentration ng kapangyarihan. Kapag lumipat po ang mas maraming institution kay RippleNet at XRP, posible pong makita natin ang pagbaba ng market dominance ni SWIFT at ang pagtaas ng adoption ni XRP. Ngayon ay ano po ang kinabukasan ni SWIFT? Ngayon, sinusubukan po ni SWIFT na mag-upgrade. Lumilipat siya sa ISO 222 messaging standard. Nagsimula po ito noong March 2023 at inaasahang matatapos ang full migration bago matapos po ang taong ito, ngayong taong 2025. Pero ayon po kay Ginoong Pampios, mabagal at incremental ang process. Mahirap baguhin ang decades-old na infrastructure. Samantalang si RippleNet at si XRPL ay nakahanda na ngayon bilang end-state solution. Para sa market, ang ibig sabihin nito ay habang busy si SWIFT sa unti-unting pagbabago, pwedeng gamitin ni Ripple ang kanyang advantage bilang mas modernong sistema. Ano naman po ang kahulugan nito para sa hinaharap ng global finance? Ang tunay po na distinction ay nasa konsepto. Si SWIFT ay messaging system lamang, habang si RippleNet at si XRP ay tunay na value movement system. Kapag pumasok pa ang tokenized liquidity at settlement technologies, mas lalaki po ang role ni XRP. Kung mas maraming bansa at institution ang magsisimulang gumamit ng mga blockchain-based settlement system, posibleng lumakas ng gusto ang adoption at demand kay XRP. At kapag nangyari ito, siguradong may malakas na epekto ito sa kanyang presyo sa market. Bilang panghuli, kung tatanungin natin, ano ang masasabi natin tungkol sa kasaysayan ni SWIFT kumpara kay Ripple at XRP? Ang masasabi ko po dito ay malinaw na ipinapakita po ng kasaysayan na si SWIFT ay kontrolado at mabagal, habang si RippleNet at si XRP ay mabilis, mura at saka neutral. Habang tumitindi po ang pangangailangan para sa real-time settlement sa buong mundo, mas lumalabas po na may malaking advantage si XRP sa kinabukasan ng global finance. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.